Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of James, aklat po ng Santiago chapter 1 verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Your attitude towards the Word of God. Kung babasahin po natin yan sa wikang English, ang sabi diyan, "But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does." So makikita po natin dito, sa pamamagitan po ng tamang attitude towards the Word of God, mabibless po tayo. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung ako'y nagsisimula pa lamang sa aking Christian life, nakita ko po ang Biblia na katulad po ng sinasabi po rito sa text natin today. Yung kautusan na nagpapalaya sa buhay ng tao. Kasi totoo po yun. Sabi sa John chapter 8 verse 32, "The truth shall set you free." Dapat palayain ka ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Ano po, saan tayo palalayain? Sa kasalanan, sa problema natin sa buhay, maging doon sa mga pinagdadaanan nating mga pagsubok. Kasi ako po noon ay sakitin, at naikwento ko na sa inyo, kami hirap sa buhay at magulo po yung aking buhay. Kaya nakita ko yung salita ng Diyos as a medicine, katulad ng sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 22. Kaya para sa akin po, napakahalaga ng salita ng Diyos kasi sa pamamagitan po nito, gumaling po ako sa aking karamdaman. Nag-meditate po ako dun sa mga miracles ng ating Panginoong Hesus sa Gospels at nakita ko na posible pala na ang tao ay maayos ang kanyang kalusugan. So, nakita ko sa sarili ko na gumagaling habang minimeditate ko po ang salita ng Diyos. At pangalawa, nakita ko po ay yung aking sinfulness, yung aking attitude towards sin. Kasi sabi sa James chapter 1 verse 21, "Get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent." So ibig sabihin, may mga nabuo pala tayong mga maling asal sa buhay, maruruming gawain, sabi nga. At ang sabi diyan, magpakumbaba tayo, humbly accept the word kasi marami na tayong mga na-develop na maling pangangatuwiran at maling asal sa buhay. Kaya nagbago po ako nang nakita ko yung aking sarili sa harap ng salita ng Diyos at napakalayo po talaga ng buhay ko dati.